What's up, KAG? So welcome back sa ating channel at dito sa ating video para ngayong araw na ito, no? So nandito tayo ngayon sa coins.ph at bakit? Dahil ngayon ay special na araw dahil ngayon ay sahod. So meron tayong ginawang gagawing experiment na which is tatagal ito ng 4 years kung saan maglalagay tayo ng 500 pesos kada sahod natin sa Bitcoin. So ang gamit nating platform ay coins.ph. Sa mga gustong mag-register sa coins.ph is napakadali lang naman mag-register dito at isa pa ano siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Local exchange ito kaya minimal lang yung risk pagdating doon sa pwedeng ma-block or mawala kagaya ng Binance at yung ibang mga international platform. So talagang pinaka-wise siya sa mga panahon na to pagdating sa maglalagay ng pera or pagbili ng Bitcoin sa kahit anong exchanges na available ngayon dito sa market. Meron din sa GCash, no? Meron din sa PDAX, pero since kasi dati pa coins.ph na yung ginagamit ko. And also, para din doon sa mga bago lang, yung mga ngayon lang nakapanood sa akin, so yung challenge na to is magra-run for 4 years. So from nagsimula ako nung April 15 hanggang pangalawa na to, so nasa 1,000 pesos na yung may lalagay natin ngayon. Pag naglagay ako ng another 500, no? So may dalawang bagay lang yon, ang 500 Bitcoin Ipon Challenge for 4 years. So bakit 500 pesos lang ang inaano ko? Kasi ang tinuturo dito, hindi ko kayo tinuturuan na yayaman ka dito. Hindi ko kayo tinuturuan na mag-ano rito. Ang tinuturo ko sa inyo dito is yung disiplina, no? Konting background lang, sinimulan ko yung pag-iipon, pag-DCA ng Bitcoin noong 2021. No, kasagsagan ng taas ng Bitcoin noon, nasa 60,000 ang Bitcoin noon. Yung mga panahon na yun, umabot pa nga ng 70K. Tapos bumagsak siya ng 20,000. So doon, nag-DCA na ako, nag-DCA. Pero bumibili rin ako, nakabili ako ng 30,000, nakabili ako ng 40,000. Hanggang sa mag-20,000. Ang pinakamababa ko ata ay 16,000, pero wala na akong, hindi na ganun kalaki yung capital ko noon kasi naubos na kada buy the dip na nangyayari, no? So overall, no, yun ang isa sa pinakamalaking naging gain ko pagdating ko dito sa crypto journey ko. Sumunod na yung XRP, sumunod na yung Jasmy, no? May mga coins ako na talagang nung dinCA ko sila is umangat siya. Pero sinasabi ko ba na maglagay din kayo sa Jasmy or XRP? Hindi. Sa ngayon, ang binobodega ko lang is Bitcoin, no? Kasi para sa akin, siya pa rin yung king. Hindi gagalaw ang altcoin kung hindi gagalaw ang Bitcoin. Kaya siya pa rin talaga ang nangunguna sa market. Hindi naman nating yun. Ayaw ng iba sa Bitcoin, naiintindihan ko yun dahil mabagal o di kaya talagang lang. Pero kahit naman ako nung nagsisimula ako as a newbie, gusto ko yung mabilis ang kita. Kaya ako nag-scatter ng mga resources ko noon. At isa pa rin sa itatackle natin dito is yung pag-manage ng portfolio. So yun yung natutunan ko for the last 4 years ko dito sa crypto market na ngayon ko siya i-apply. So hindi pa ako ganun ka-successful pagdating dito sa crypto. Hindi pa ako ganun kumita, pumaldo dito sa crypto. Pero nabago nito yung way of thinking ko pagdating sa investing. So, napakahirap lang dahil siyempre sa napaka-risky na asset ka matututo. Pero, dito kasi, ang pinaka-importante dito is consistency at disiplina. No? So, bakit 4 years? Kasi yun nga yun bakit binigyan natin ng 4 years yung gagawin natin na ito? Kasi doon mo hindi kasi to pwede yung one time lang na mag-i-invest ka tapos mag-aantay ka. Hindi Ang tinuturo talaga dito is yung discipline, no? At tapatin ko na kayo, ang pinaka-profitable ko sa lahat ng naging strategy ko for the last 4 years ay yung DCA. Hindi trading, hindi gaming, DCA. Galing sa mga binobodega ko buwan-buwan na mga coins noon. Dati kahit anong coins lang, binobodega ko. Lagay ako dito, lagay ako doon. No? Pero hinayaan ko, pinatawad ko yung sarili ko doon sa mga ganung mga bagay na mali na nagawa ko. Kaya nga ako naggawa ng ganitong channel para i-share yung mga naging pagkakamali ko.
So ililink ko diyan sa baba yung ating 500 pesos Bitcoin challenge. At meron din diyan, may mga kasama na rin diyan ng mga market psychology to remind you, lalo na sa mga newbies natin, na once na meron kasi nagkaroon ng konting gain or di kaya bumaba ng konti, may mga explanation diyan sa baba do sa mga series na yan kung saan para makontrol din nyo yung inyong mga sarili pagdating sa pagdating sa pagpasok. Kasi tinan nyo, mag-iipon ka, mag-DCA ka ng Bitcoin. Then pag nalulugi ka, huhugutin mo yung inipon mo sa Bitcoin. Pag naglagay ka ng pera dito, kakalimutan mo na. Ang kailangan mo matutunan dito ay discipline. Ayan, ang haba na tuloy. Bili na nga tayo. No? So, panoorin nyo na lang ang aking video. Ililink ko dyan sa baba. At tingnan natin yung mga silipin nyo na rin yung mga videos natin na daily upload natin to daily reminder para doon sa mga tao na nakasubaybay sa ating channel. No? So, bibili na tayo ng ating Bitcoin. So, 500 pesos lang ang ating 500 BTC. Grabe, big time. So, 500 PHP. Yan. So, nagpampang Bitcoin ngayon, nasa 78 ata, 78,000 ata dollars ang Bitcoin. So, sabi ko nga, hindi na importante dito kung ano yung presyo ng Bitcoin, kung mataas man siya o mababa. Ang kailangan natin ditong talunin, yung consistency. Yun yung kailangan natin. Yung disiplina ang kailangan natin matutunan dito. Hindi yung kung magkano. Less stress ka kasi hindi mo naman kailangan bantayan yung graph eh. Lalo na kung nag-i-start ka pa lang dito at lalo na bakit 500 lang. Kasi napaka-affordable lang yung gawin. Lalo na kung minimum wage earner ka. No? So, meron tayong explanation. Napapasarap ako dahil sabi ko nga, excited akong i-present sa inyo itong aking little experiment. Patatagal ng 4 years. So, tara, bilhin na natin. So, 500. So, swipe to submit. Yan. So, meron na naman tayo another 500 pesos ating Bitcoin. So, ang ating Bitcoin na is 2,133. Bakit 2,000? Kasi makulit si Kuya Kagmo eh. No? So, nung April 1 kasi, naglagay na rin ako. Para sa, pampagana ba? Konting, pampagana. Kaya naglagay ako dyan, no? So, to be clear, Bitcoin lang ang binobodega ko ngayon. Wala pang iba akong binobodega. Wala pa akong ibang pinag-investan, no? At, ang mga, nag-ipon pa ako ng USDT. Sa totoo lang, lahat na halos ng pera ko nasa USDT pa. Kaya nandyan pa lang din yan. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng hindi tayo mag-DCA dahil nananalay tayo na yun sa ating dugo. Naging kultura ko na yun for the last 4 years ko dito sa market. Yan. So punta na tayo sa ating codex. So day 24 na ng ating codex. Siyempre kung tayo nag-ipon, tayo naman ay gagastos dito ngayon sa Axie Infinity. So sisilipin natin ngayon. Ang gusto naman natin establish dito ay masagot yung mga tanong ng maraming mga tao kung kamusta na ba yung Axie at kung kumikita pa ba dito sa Axie Infinity. So ito naman, experiment natin to for another 55 days. So pang day 23 na natin. Titingnan natin pag natapos natin ng 55 days kung profitable ba to, pabor ba to sa mga collector, okay ba to sa mga gustong bumalik, at titimbangin natin kung worth it ba dito sa Axie Infinity. Ako, ang pinaka-motive ko dito, hindi lang yung malaman yun eh. Ako kasi, pang long term ako pagdating dito sa Axie Infinity. Ang Axie Infinity kasi ang nag-introduce sa akin ng cryptocurrency. At mula doon, sa gaming, nagsimula akong aralin yung mga graph, trading, investing, tapos yung mga iba't iba, yung mga airdrops, mga lahat. Inaral ko siya. Talagang tinutukan ko siya for the last 4 years. At syempre dito, sinishare din natin. Part na rin ito ng aking educational journey pagdating dito. Syempre, iba pa rin kapag ini-explain mo, inaaral mo. Kasi mas malalim kang mag-aral kapag itinuturo mo yung mga bagay na natututunan mo or natutunan mo. No? So, nagiging basehan ko dito is aking experience. At ngayon, siyempre, dahil hindi na ka naman pwede magturo na nag-stop ka na at ituturo mo lang yung past, siyempre, kailangan mo pa rin mag-aral eh. Kasama na rin ito sa aking journey. No? At ito isa rin sa mga pabor na bagay sa akin. Lalo na para mas maintindihan ko pa yung sarili ko at yung market. Yun.
So, pang day 24 na. So, punta na tayo sa ating mga taas, sa ating bounty board. Ayan, so sa ating bounty board, ang ating unang taas, buy 1 consumable, payat. Buy 3 Coco Choco, payat. Feed 1 premium Coco Choco, ayan. Tapos have 1 win in Course Coliseum, buy 15 Coco Choco. So, tatlong buy Coco Choco yun So, buy 15 na lang tayo. Tapos, natin, ang lagi ko nakakalimutan dito, yung listahan natin, no? Excited kasi kagad mag-video, Yan. So, buy 15 Coco Choco at buy any Axie. So, andyan ang paborito natin. Kanina, nag-roll ako Ayan nag-roll na ako ng isa yung Aptat Axie na buy 1 consumable. Ano to, release an Axie. So, niroll ko siya kasi ayoko mag-release. Kasi nag-iipon nga ako ng Axie. Isa pa rin yung sa goal ko dito sa Axie Infinity, makapag-ipon ng Axie. So, ayan. So, punta na tayo. Buy 15 Coco Choco tayo. Para tatlo na. 3 birds in 1 stone. So, 15 Coco Choco. Gamitin natin USDC. Magkano yan? $0.34. $0.34. 35 na lang pala kasi round up na natin. Hindi ko nakita kung magkano sa peso. Bali, kino-compute ko naman to. Yung makikita nyo dun sa side na na price, naka-peso na yun Yung BXS lang ang hindi kasi hindi naman natin alam kung magkano yung BXS pag binenta natin. So, hindi ako naglalagay ng value in peso ng BXS. Tsaka hindi ko rin naman ibebenta yung BXS ko. Lalo na may ibang paggagamitan din ako nun. Ayan, so balik na tayo sa ating bounty board. So, ang sunod na task natin ay have 1 win Course Coliseum. Okay na ako dyan. Naglaro na ako kanina. So, mga gusto makita ko maglaro, 11 to 1 o'clock ng everyday ng umaga, ay maglalaro tayo ng pagka-open pa lang, laro na kagad tayo. Buy any Axie. Yan, bili tayo ng Axie. Ayun, may dash na parang ibon tiririk. Itong aqua na parang reptile. Ganap talaga ako ng yung itsura, kakaiba yung itsura. Hindi na ako naghanap ng maayos. Ito, wala pa ako nito. Yung sa back niya. Wala pa ako niyan. Ito na lang kaya. Wala pa ako nito, yung nasa back niya. Ito na lang. Yung aqua na... Ito na lang, 0.67. 0.67 na aqua. Huwag yung gayahin yung paraan ko ng pagbili ng Axie, guys, kasi random lang ako bumili, wala akong pinagbabasihan na So, kung para lang ma-fulfill yung aking yung aking mga tasks. So, hindi ito advisable na kung ano lang makita sa market, kung ano itsura. Siyempre, marami kang pagbabasihan. So, i-discuss din naman natin yun sa mga susunod. Ano yung mga magagandang Axie na pwedeng bilhin na mura na pwede ninyong para masubukan ninyo yung paglalaro. Ayan, so buy any Axie, buy 15 Coco Choco, 1 win premium, feed 1 premium Coco Choco. So, dito ulit tayo kay Princess dahil nahuli na ang level natin. Tsaka doon sa mga nanonood sa akin, nag-live ako ng aking, hindi pala, premium pala. Nagla-live ako ng aking paglalaro ng Axie Infinity Origin at Classic. Kung nagtataka ako, bakit hindi nagbabago ang aking Axie? May goal kasi ako ng level 60 yung aking mga Axie. Kaya kahit kating-kati akong gumamit ng mas magagandang Axie, ng mas, kasi sa totoo lang, per era, iba-iba talaga yung style ng mga Axie na bibili mo dapat. Ang gagamitin mo. Pero ang goal ko kasi dito is pa-level 60 ko lang. Lalo na kung sasabit man ako sa leaderboard sa top 2,000, magkano lang naman ang reward? 2.14 lang na BXS. Magkano lang yun? Sa 150 pesos lang. So, okay na ako dun kahit di ko makuha. Ang importante mapa-level ko yung aking mga collectible Axie. No? So, ito naman, 56, 55, tsaka 54. Halos magkakasunuran lang naman sila No? So, once na fulfill ko na yan, so jump ako doon sa ibang collectible ko, at yun naman ay papa-level ko. Yun nga lang, syempre, bugbog talaga ako lagi. Kasi hindi naman talaga pang arena ang aking mga collectible Axie. Pero kailangan ko silang ipa-level.
sila talaga priority kung mapa-level. Kasi sa totoo lang, mas valuable ang mga collectible Axie dito sa Axie Infinity kaysa yung mga binibili lang natin ng mga floor price na Axie. Pamparami lang yun. At isa pa, wala namang incentive din na marami kang Axie, hindi kagaya dati. Ngayon, kahit na may 3 Axie ka lang, okay ka na. Pero dati kapag marami kang Axie, yun nga, marami kang energy, pero ngayon wala nang kwenta yun. Dahil wala na namang SLP na ma-earn sa Origin at sa Classic. Yan. So, buy 1 consumable tayo, okay na? Buy 3 Coco Choco. Feed 1 premium Coco Choco to end in level 10. Have 1 win ang Curse Colosseum. Buy 50 na Coco Choco at buy any Axie. Ayan, tapos na. So, tingnan natin ang ating rank. Magkano na. Kung nasaan ang ating rank. So, pang 1-3 pa rin tayo, no? So, hindi tayo nawalalayo doon sa ang rewards ng 1-3 ay 3. So, nasa 200 pesos lang yan, no? Ang iyong reward sa buong 55 days, di ba? Ganun siya kaliit, guys, ha? So, dito pa lang, sinasabi ko na sa inyo na nakikita nyo na, no? So, tayo ay pang level 3 na at ngayon, hindi pa tayo makaka-claim para, so 6 hours pa to, no? Sa ating 4.9 na BXS, may claim natin. So, ang ating claimable rewards na ito ay galing to sa Premier Pool last week, no? So, yan ang naging share natin dun sa ating bounty board. So, pag napuno yung inyong mga weekly total, irarang kayo, depende kung pang ilang top kayo sa mga players na ngayon is pang 34 tayo. Last is pang 29 nata, 30. So, nakakuha tayo ng 4.9 BXS. Yun. Tapos, tingnan natin nating level. Ano naman level natin ngayon? Level 3. So, meron naman tayong rewards na 0.4 BAXS. At, yan. So, dun sa second book kasi is more on rewards siya ng mga BXS. So, tingin ko mababawi na rito yung una natin nagastos ng mga 8 BXS na nagastos natin para bumili ng Battle Pass. Wala. Tayo. Yan. So, tingnan natin. So, level 3 tayo. Huli na tayo, no? Dapat ay level at 4 na tayo ngayon, kasi bang day 24 na natin, eh. So, dapat level na tayo. Ayan. So, ito pa yung iba. Sunod-sunod niyan, 0.4 BXS at para dun sa ating huling book. So, tingnan natin kung ma-achieve natin yung huling book. Sayang, baka hindi natin makuha yung Codex Orb. Kaya itutuloy-tuloy lang natin to hanggang day 55. And doon tayo magkakaroon ng summary kung worth it ba o hindi. Mag-join dito sa bounty board system. Ayan, so yun lang at maraming salamat sa ating mga supporters, sa ating mga subscribers. Ay like and share ang ating mga video at mag-comment na din kayo dyan sa baba, lalong-lalo na ano masasabi ninyo dun sa ating 500 pesos Bitcoin challenge. O kung dati ka pa bang holder o dati ka pang nagdi-DCA, anong coin ang iyong DCA at bakit? No? So, clarify lang natin, Bitcoin lang ang aking DCA ngayon. At para yun sa pagtuturo ng discipline sa mga tao, hindi para yumaman ka pag ginawa mo to. No? Ayun. Thank you so much sa inyo lahat. At siyempre, makita-kita na lang tayo sa arena. Game on!